Sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunan ng Panginoon ang kanyang bisig. Hiniko ang mga labi ko at sinabi, "Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, libulin at iwasak, ibangon at itatag." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapunta sa pagsilang, ikaw na ang inaasahan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Kayo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaan, mapahiya at malupit. Tulungan mo ako ngayon, lamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sakitin, padayon ko ay makinig. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Ikaw nawa ang loob ko at ligtas na kanungan, matatag na kubrihan ko at matibay na sandalan. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kubo ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Panginoon, sa iyo ko inilagang ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo ay may tiwala na. Kasi mula at mula, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Ikaw, kaya naman ikaw, puon pupurihin araw-araw. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghabol kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon sinasambi ang gawa mong hinangaan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta. Pakinggan po natin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, hindi ninyo nakita si Jesucristo, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasapin nila ng paunang ihayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang pangaral na tatamhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa iyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
magsitayo po ang lahat. Naparito si San Juan, saksi kay Jesus na ilaw, upang ihanda ang bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalingan ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa duling kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinilig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilak sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating Shrine Rector at Parish Priest, Brother Noel Rabonsa, sa ating pong Vicar Foreign ng Vicariate of St. John the Baptist, sa mga kaparian ng Diocese ng Antipolo, sa inyo pong lahat ng mga mananampalataya, magandang gabi po sa inyong lahat.
Nakakapanibago na magmisa sa isang napakalaki at napakagandang simbahan, punong-puno ng mga nagsisimba, maging hanggang sa labas. Nagkataon pa na ako yung inatasan na mag-homily. At dahil isa sa mga batang pari na naririto, walang ibang maaaring gawin kundi ang sumunod. Ganun talaga kapag kabata. Pero huwag po kayo mag-alala sapagkat ang aking homily ay maikli lamang. 2 pages lamang, back to back. Hero lang po. Ikasyam na araw ng Misa Nomenaryo sa karangalan ni San Juan Bautista. Pasasalamat sa Diyos sa kauna-unahang pagkakataon. Tayo'y nabiyayaan ng Basilica Menor sa Diocese ng Antipolo. Buhat sa iba't ibang parokya sa 2 bikaryato. Tayo nagkakatipon, nagpapasalamat at nagdiriwang. Taglay ang isang pananampalataya sa Diyos na labis ang pagmamahal. Ginaganap natin ngayon ang Vigil Mass sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Si Juan ay galing sa mga magulang na kapwa kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang kanyang mga magulang na sina Zacarias at Elizabeth ay naniniwala sa kapangyarihan ng dasal. Kaya nga noong nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Zacarias, ang kanyang sinabi, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo." Naniwala si Zacarias sa kapangyarihan ng dasal. Sa wakas, dininig ng langit ang kanyang hiling. Sa ating lahat na naririto, gaano kaya kahalaga sa atin ang panalangin? Kasi kung mahalaga ito para sa atin, hindi maaaring lumipas ang araw na hindi tayo tumatawag sa Diyos. Tandaan natin na sa tuwing tayo'y nagdarasal, tayo ang unang nakikinabang dahil binubuksan natin ang ating puso para makagawa ng dakilang bagay ang Diyos sa ating buhay. Hindi ba ito din ang nangyari sa mga magulang ni Juan Bautista? Bagamat imposible nang magkaanak sa paningin ng iba, ang puso ay bukas pa din sa kakayahan ng mailikha. At dahil dito, isang bata ang sinilang, isang biyaya sa sangkatauhan, dahil siya ang magtuturo sa atin sa landas ng kaligtasan. Juan ang kanyang pangalan. Sinabi sa Ebanghelyo na ating napakinggan, marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Ang nabibigyan niya ng kagalakan, hindi lamang ang kanyang mga magulang, kundi maging sa ating lahat ay nakapaghahatid siya ng galak. Sapagkat wala siyang ibang itinuturo, kundi ang daan ng katwiran. Ang lagi niyang tinuturo ay tuwirin ang ating landas. Ito ang landas na itinuro ni Juan na patungo kay Jesus. 3 bagay. Una, ang landas ng pagsisisi sa mga kasalanan. Sabi ni Juan, gamit ang pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaías, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ipinangaral ni Juan ang pagsisisi sa mga kasalanan. Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay marunong umamin sa kasalanan. Paano ka makapagbabago o paano mo itutuwid ang isang mali kung ikaw mismo ayaw tanggapin na ikaw ay nagkasala? At ang masaklap pa, humahanap ng ibang sisisihin para itago ang sarili. Sabi sa nabasa ko, apologize when you're wrong. Stop looking for quotes that support your stupidity. Aminin na nagkasala.
pagsisihan ng kasalanan. Ito ang tinuturo ni Juan Bautista. Pangalawa, ang landas na itinuro ni Juan Bautista ay ang pagpapakumbaba. Nung si Juan ay nagbibinyag, sinita siya ng mga Pariseo. Tinanong siya, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta. Ang sagot ni Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi pa lang ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Pagpapakumbaba. Alam kung saan siya lulugar. Alam ang kanyang papel na ginagampanan. Hindi mga agaw ng hindi sa kanya. Kaya nga ang sabi pa ni Juan Bautista, he must increase, I must decrease. May ibang tao na mga agaw, binigyan mo ng kaunti, gusto, kunin pa ang lahat. Naalala ko nga yung isang kwento ng isang church worker, ipinahiram yung lupa doon sa malayong kamag-anak, pinatira ng walang bayad. Bandang huli, inaangkin na ang buong lupa. Ayaw nang umalis. Binigyan ng posisyon, feeling boss, na tingin sa sarili. Sobrang mapapel na. At ang nakakalungkot, sinisiraan pa ang tumulong sa kanya. Si Juan Bautista. Itinuturo sa atin ang landas ng kaligtasan. Ito ang kanyang pinangaral at isinabuhay. Magsisi, aminin ang kasalanan, magpakumbaba. Pamuli, ang landas ng kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo. Noong nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sabi niya, tignan niyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kasalanan na pumipigil sa atin para makamit ang langit, ang buhay na walang hangganan, ay kanyang inaalis. Mga kapatid, landas ng kaligtasan, itinuturo sa atin ni Juan Bautista. Pagsisihan ng kasalanan, matutong magpakumbaba, dumati kay Jesus.